Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? Ngayon ay November 27, araw ng Monday. Yan. So, wala pa ring snow mga kainags, ano? Kung napapansin yung ating paligid, ano? Naku, grabe. Mukhang magtatapos ang November 2023 na hindi bumabagsak ang snow. Bah, mukhang record breaking to, kasi sa 15 years ko na nandito sa Canada mga kainags, ano? Ngayon ko lang na-experience to na matatapos na ang November, wala pa ring snow. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Actually, na-experience ko na rin to dati yung wala pang snow. Way back in 2011, November. Mga November, third week ng November 2011. Hindi rin nag-snow. So after nun, nasundan. Ngayon lang nasundan, Pero ito, kasi ilang araw na lang, siguro 4 days na lang, or 3 days na lang. Meron bang 31 ng November? Hindi ko na-check sa cellphone ko, Pero chinek ko kasi yung forecast natin hanggang next week ng Sabado. Abay, hindi magi-snow ayon sa forecast. Aba, first week ng December walang snow. Aba, imposible yata, Pambihira. So anyway mga kainags, pangalawang araw na nag-call sick ako sa trabaho ngayon. Para syempre may pahinga natin ng lubusan ang ating katawan. Yan. So ngayon ang gagawin ko, itong mga dahon na to na bumagsak mula sa puno natin, lilinisin natin at ilalagay natin dito, Yan. Para naman hindi nakakaya sa mga kapitbahay natin, tingnan nyo na yung mga lawn ng kapitbahay natin. Gaganda, walang makalat. Pati yung dun sa kapitbahay natin, kung napansin nyo, tinanggalan ko na rin, nabawasan na rin. Meron pa naman natira, pero at least importante, nabawasan natin yung mga kalat. So ito na, grabe. So napagod ako, kasi kailangan kong walisin yung iba. Kasi yung iba nakadikit sa mga damo, hindi kaya ng blower. Ayos na, medyo malinis na kahit pa paano, Alis muna tayo mga kainags, At meron pa tayo mga bibilhin ngayong araw na to para sa susunod na mga araw. Konti na lang i-grocery natin, kasi may binilin sa akin si mahal na Reyna. Yung mga treat ng aso, wala na silang treat. Nakakaawa naman yung mga aso pagka panayang kalabit ng kalabit sa'yo, nanghihingi ng treats, tapos wala kang maibigay. Nakakaawa yung mga mukha ng mga aso. Kaya sabi ko kay mahal na Reyna, bibilhin po natin. Kasi nasa akin yung card ni mahal na Reyna, hindi ko naman pwedeng galawin ng basta-basta yun, wala siyang abiso. Kaya sabi ko kay mahal na Reyna kagabi, bibili ba natin ng treats o hayaan na natin tong nagmumukhang kawawa tong dalawang aso natin ang hingi ng treats lagi. Sabi niya, sige, bilang mo na ng treats niya, kawawa naman, pati daw siya kinakalbit habang kumakain. So nakakaawa yung mga aso. Kaya pupunta tayo ngayon sa superstore, bibili lang tayo ng treats. Meron na rin akong dalang basyo ng tubig para malagyan na natin. Tapos pupunta rin ako ng Canadian Tire uli. Babalik uli ako kasi meron akong bibilin. Nakalimutan kong bilhin kahapon. So by the way, ito nga pala uli yung suot ko, Kung napapansin nyo, ito yung suot ko kahapon noong November 26. Araw ng linggo kahapon. Ngayon, araw ng Lunes, November 27, 2023. Ito uli yung suot ko. Pero okay lang, bago naman to. Pangalawang suot ko pa lang naman to mga kainags, Kaya pagbigyan nyo na ako. Dito uli tayo sa sa part source. Pupunta sana ako ng Canadian Tire, pero tumawag ako rito, mas malapit sa atin. Sabi nila meron daw sila nung hinahanap natin, yung brake pad spreaders para dun sa brake pad na ipapalit natin sa sasakyan ni mahal na Reyna. Pero hindi pa ngayon, baka bukas palitan natin yung brake pad ni mahal na Reyna. Yan, so nakabili na tayo ito para maayos na natin yung sasakyan ni mahal na Reyna, yung kanyang preno. Yan, katulad ngayon, Monday ngayon mga kainags, walang masyadong pila rito sa Lucky. Walang pila, Kaya masarap mamili. Tsaka doon na tayo kakain sa sa upuan. Walang mga customer ngayon, maluwag. Napapansin nyo mga kainags, walang mga customer masyado. Daming bakanting upuan, Sarap na sabaw.
Tama-tama sa nararamdaman nating ano, may ugot sipon. Sa malamig na panahon. Ano ka ng work? Hmm? Ano ka ng work ngayon? Day off mo? Call sick. Masama pakaramdam. Sick. Oo. Para gumanggang ang pakaramdam. Naalala nyo nung nakaraan pumunta tayo dito, nung Sabado? Di ba ang daming tao nung Sabado? Kaya yung kakainin natin dapat dito sa dining, tinake out na lang natin kasi wala nang pwesto. Kaya hindi ako pumupunta ng Sabado-Linggo rito para kumain, mag-grocery kasi ang daming tao. Unlike pagka ganito, weekdays, konti tao, komportable. And meron nga pala akong appointment sa massage. Yan, magpapamassage ako ng katawan mamaya. Doon sa excuse me po, doon sa masahista natin kay JR. Yan, dito tayo sa superstore ngayon Hanap tayo ng pagkain ng mga aso natin. Treat lang pala yung treat. Tsaka bili na rin ako honey para sa sipon natin. Actually hindi pa naman tumutuloy yung sipon ko mga kainags which is okay. Wala na naman akong dalang bag, buti 3 piraso lang yung binili kong 3 piraso lang. Nakalimutan ko na naman bag. Meron akong bag nandun sa sa truck natin nawawala lagi sa isip ko kasi nasanay ako na pag bumibili tayo rito sa superstore tsaka dyan sa Lucky, merong plastic na galing na sa kanila. Tagal-tagal lang walang ganun lagi ko pa rin nakakalimutan. So kung napapansin nyo mga kainags yan meron akong bag. Lagayan niya ng lagayan ng GoPro ko yan. Pagka nagano ako, hello. Pag nagbablog tayo, hindi kasi sa bulsa ng mga jacket ko tong GoPro natin yung may handle kasi ito, medyo mahaba yung handle na-adjust yung handle niya. Kaya bumili ako niyan Yan, para diyan natin nilalagay yung GoPro natin lagi. Ay. Nakasilip na yung baby na yan, ha? Nakasilip na yung baby na yan. Naka. Si Saya nandun sa basement. Ano? Ha? Sandali. Dito muna tayo, lakad-lakad, pasyal-pasyal. So by the way mga kainags, meron nga palang mga nagsasabi sa akin, mga kaibigan ko, mga nakakilala sa akin. Sabi nila sa akin, alam mo Inags, nagugulat kami sa iyo nung nakita namin na meron ka ng YouTube channel. Tapos nung pinanood namin yung YouTube channel mo, sabi nila, grabe ang daldal mo sa YouTube channel mo, ang ingay mo, parang normal ka, parang natural ka sa camera pag nagbablog ka. Kasi dati nung kabataan natin, hindi ka naman ganyan Ikaw yung taong mahihain. Mahihain ka, hindi ka nga nagsasalita dati. Dati nga nung meron ka nililigawan wala kang masabi dun sa nililigawan mo Ay nako. So yun yung mga sabi nila sa akin kasi nung bata ako mga kainags, mahihain talaga ako. Sobrang mahihain talaga ako nung bata ako. Especially nung elementary, high school, lalo nung high school, ako mahihain ako niyan. Tahimik akong tao. Tapos nung college, ganun din. Tahimik din ako mga kainags, mahihain din. Kaya lang dumating na yung time na parang nabubuisit na ako sa sarili ko, na sinasabi ko na bakit ba masyado akong mahihain? Bakit ba iniisip ko yung iniisip ng ibang tao para sa akin? Kasi ako dati pag meron akong actually wala naman akong gagawing isang bagay, parang iniisip ko na yung iniisip ng mga tao ganito ako, ganyan. Yung bang hindi naman nila iniisip yun. Kumbaga minsan ang kalaban mo yung sarili mo Minsan ang nag-iisip nun ikaw lang. Halimbawa, di ba? Pupunta ka sa handaan, di ba? So kakain ka. So iniisip mo maraming mga nakatingin sa'yo, na iniisip mo yung tinitingnan yung mga kinukuha mong pagkain. Parang ganon mga kainags Basta mahihain ako talaga, mahihain talaga akong tao. Kaya lang nabuisit na ako sa sarili ko ng bandang huli. Sabi ko, pagka ganito ng ganito, lagi akong nahihiya
or mahiyain akong tao, walang mangyayari sa akin. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Walang mangyayari sa akin kapag mahiyain ako. So sabi ko, tumatanda na ako. Hindi naman pwedeng habang tumatanda ako magiging mahiyain pa rin ako. Yung gagawin ko yung isang bagay na gusto kong gawin pero hindi ko magawa kasi nga nahihiya ako. Yun ang sabi ko sa sarili ko. At saka sinabi ko rin sa sarili ko na yung mga tao naman na yan na makakakita sa akin kung ano man ang ginagawa ko, wala namang pakialam sa akin yan kung anong gawin ko As long as hindi tayo nakakalamang sa kapwa, hindi tayo nakakatapak ng tao, ng kapwa natin, as long as tama naman yung ginagawa natin, bakit tayo mahihiya, di ba? So yun yung inisip ko sa sarili ko. So mahihiya ako sa isang bagay, mahihiya ako sa sarili ko, or mahihiya ako sa gagawin ko kapag alam kong mali, at kapag alam kong meron akong natatapakang tao, or nakakapanlamang ako ng kapwa ko. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Pero as long as patas naman yung ginagawa ko, tama, at wala akong nasasagasaang tao or nasasaktan, minsan meron ka siguro masasaktan pero hindi mo intensyon na may masaktan ka or may masaktan ka. Pero sa sarili mo, alam mo naman wala. Sabi ko, ba't ako mahihiya? So doon, sabi ko, magmula ngayon gagawin ko na yung gusto kong gawin na alam kong tama. So yun mga kainex, so kaya nga nagulat yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, mga kaibigan ko, mga kababata ko, mga kaklase ko dati, kaklase ko, mga ganon. Naninibago raw sila sa akin. Sabi nila, ibang iba ka ngayon grabe ang daldal mo, tapos nakakapag hindi ka nahihiyang mag-vlog sa maraming tao pag minakasalubong ka yun. Kahit na tumatawa ka mag-isa, wala kang kausap. Ganon mga kainex So naalala ko lang kasi nung nagsisimula ako mag-vlog, nahiya rin ako talaga. Nahiya talaga ako mga. Ganun naman talaga sa umpisa Mahihiya ka talaga sa umpisa. Pero sabi nga nila, kapag hindi mo gagawin ng isang bagay na kung saan mahina ka, na kung saan talagang alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya, pero gusto mong gawin, pag hindi mo ginawa at hindi mo inumpisahan, wala talagang mangyayari mga kainex Yung mga pangarap mo ay mananatiling pangarap kapag wala kang ginagawang action. So yun, naalala ko lang dati nung nagsisimula ako mag-vlog, nahiya ako mag-vlog sa maraming tao. Pero sinanay ko yung sarili ko, sabi ko, walang mangyayari pagka hindi ako mag-vlog sa maraming tao Siyempre pagkada may masasalubong akong tao hihinto ako sa pagsasalita, hihinto ako sa pag-vlog kasi nga nahihiya ako dahil mayroong mga tao akong makakasalubong. Sinanay ko yung sarili ko na hindi, as long as wala akong ginagawang masama, mag-vlog ako, magsasalita ako mag-isa sa harap ng camera, gagawin ko. So unti-unti hanggang sa lumipas ang 3 taon, hanggang sa lumipas ang almost 3 years na na nagba-vlog tayo sa December 26, 2023, 3 years na tayo niyan. Yun lang, hindi ko namalayan ang panahon mga kainex 3 taon na pala. Grabe, parang feeling ko nga parang 6 months pa lang ako nagba-vlog Kasi nga nag-i-enjoy ako Masyado ako nag-enjoy sa paggawa ng content, sa mga vlogs na ginagawa natin. Yan, tsaka syempre sa mga comment nyo, thank you, maraming salamat Grabe, tapos yun lang kasi nung una mga kainex, nung nagsimula pa lang tayo mag-vlogs mag-vlog pala, may mga nagsasabi sa akin na bakit hindi ka makipag-collab sa mga sikat na mga vlogger. Yan, may mga mini-mention sila mga vlogger mga kilala, i-refer daw nila ako para ma-monetize ka agad ako, para makilala yung channel natin Pero sabi ko, alam nyo mga bro, mga tol, ayoko munang makipag-collab sa mga kilala na yung mga talagang vlogger, mga vlogger na, kasi gusto ko sa sarili ko na meron akong mapatunayan na na gusto ko ma-monetize ako na ako yung nagtrabaho. Gusto ko makakuha ako ng mga viewers na ako yung nagtrabaho, hindi yung na-monetize ako or nakakuha ako ng mga viewers dahil nakipag-collab ako sa ibang mga kilalang vlogger, mga ganyan. So di bali ng matagal, mabagal, walang nanonood, okay lang sa akin yun tol.
Sabi ko sa kanila, okay lang sa akin yung bro, pero maraming salamat sa offer nyo. Kasi ang importante sa akin is yung kahit na matagal, basta dumating yung time na may makadiscover sa akin at magustuhan yung bilang ako, yung ako as in si Inags, yun ang masarap, yun ang masaya. Kasi nakuha mo yung mga viewers mo, mga subscribers mo dahil gusto ka nila dahil nagustuhan ka nila, dahil ikaw yung nagustuhan nila at naging dahilan kaya sila nag-subscribe sa'yo at saka nanonood sa'yo. Yun ang gusto kong patunayan sa sarili ko. Kaya hindi naman nagtagal, awa naman ng Panginoon, na-monetize tayo noon. Naka 1,000 subscribers ako, tsaka naka 4,000 watch hours. So hanggang sa hindi ko namalayan, dumami na yung subscribers natin, dumami na tayo. Tsaka kahit papaano naman, masaya na ako sa naging improvement so far, ng ating views. Kahit papaano, papasalamat ako syempre. Para sa akin syempre, tapos ano yan yung fruits of labor mo yan bunga ng paghihirap mo yan paghihirap, pagtsatsaga. Kasi nga passion mo pag passion mo kasi yung isang bagay, hindi ka mapapagod hindi ka may stress kahit na wala kang nakukuha pero basta gusto mo, masaya ka, nag-i-enjoy ka, hindi ka mapapagod, hindi ka may stress. So yun na nga mga kainags, grabe, 3 years. Bilis na. Ilang araw na lang, 3 years na tayo sa pag-vlogging. Tapos parang kailan lang, yung buwan nandun bilog na bilog Kita nyo ba? Kita ba sa GoPro? Tapos galing nga pala ako sa Best Buy kanina Nako, yung GoPro. Kasi tatlo tong GoPro nung nabili natin to. Wala na yung GoPro 12 doon, yung dalawang GoPro 12 wala na. Ay bumili na. Buti nakabili ka agad tayo Kung hindi, naubusan tayo ng GoPro 12. So by the way, itong GoPro 12 natin, nabayaran ko na to mga kainags after 2 days nung inutang natin doon sa Best Buy, nabayaran ko na, awa ng Diyos. Kahapon. Kaya ngayon masaya ako dahil syempre yung mga pinapangarap ko lang dati, unti-unti ko lang natutupad ngayon mga kainags Kumbaga dati sabi ko sana ganito, sana dumating yung araw na ganito, diba? Dahil sa kagustuhan natin na mangyari, sa pagtsatsaga natin, sa walang pagod na ginagawa natin yung gusto nating gawin, abay natututo tayo mga kainags, diba? Kumbaga natutuwa tayo kasi unti-unti nating nararating yung pangarap natin, diba? At saka yung hiya na yan, nasa isip lang yan mga kainags. Nasa isip lang natin yan basta wala tayong ginagawang masama at wala tayong natatapakan tao, gawin natin yung gusto nating gawin, diba? Importante masatisfy natin yung gusto natin, yung ating hilig, yung ating passion sa buhay. Yan ang importante dyan Yan ang importante dyan mga kainags. Yung gusto mo, yung ginagawa mo, gawin mo, diba? As long as wala tayong natatapakan tao. Yan, kaya wala tayong dapat ikahiya. Bakit ako mahihiya kung ang puso'y sumisinta? Dapat ko bang ikahiya ang boses kong wala sa tono? Ay, nako po Panginoon.